What's up guys, this is Jonathan Arbuda. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tansyong. And visit my blog. It's www.ilovetansyong.com. Welcome back to my channel guys! Kamusta kayo dyan? And another video naman po ang ating gagawin ngayon. And I'm super pumped up ako ngayon dahil pag-uusapan natin ngayon ng isang bagay na absolutely makaka-relate kayo at nakaka-relate din ako as a normal individual talaga. Now ano tong pag-uusapan natin ngayon? I'm pretty sure napapanahon ito dahil katapusan na ng November at magpapasko na at lahat tayo super excited dahil sa tinatawag na 13-month pay. Kung ano itong 13-month pay, matatanggap nyo to kasi magpapasko na. At pag-usapan natin tong kung ikaw empleyado, then sit back and relax dahil pag-usapan natin ngayon ang 13-month pay. Ano ba itong 13-month pay? It is a Presidential Decree 851 sa Philippine Law kung saan ang Malacanang nagpatupad ng isang batas noong December 16, 1976 kung saan pinapanukala na lahat ng mga employer o may-ari ng mga company na merong namamasukan sa kanila required nagbagbayad ng kaukulang amount doon sa mga empleyado nila bago mag-December 24 ng taon. Ano bang 13-month pay? It is 1/12 ng basic salary ng buong taon ng isang empleyado. Kung halimbawa, sumasahod ka sa isang buwan ng 30,000, meron kang matatanggap na 30,000 pagdating ng November or December or at the end of the year. So ito yung 1/12 of the annual income. At ito ay prorated kung saan, kung halimbawa, pumasok ka sa isang company ng mid-year at 6 months ka lang nagtrabaho doon bago mag-December, 6 months lang or 1/6 lang ng basic salary mo ang makukuha mo sa 13th month pay. Sino-sino mga entitled ng mga makakatanggap nito? Unang-una, dapat empleyado ka. Pangalawa, dapat nakapagtrabaho ka sa isang company at least 1 month para meron kang 1/1 na matatanggap. It is a monetary form. Hindi po pwede na bibigyan ka ng isang basket na ham or isang basket na wine or any gift certificate. Dapat po pera ang ibibigay. Kaya kung halimbawa naman ma-terminate ka sa isang company na mid-year, halimbawa trabaho ka ng January to June and then June nag-resign ka o na-terminate ka, pagkakuha mo ng final pay mo, i-compute po yun kung ilan pong months ang katumbas na yun sa final pay mo. Ang 13-month pay po guys, kalimitan nako-confuse kayo kung 13-month pay o Christmas bonus. Ang 13-month pay po ay mandatory, ang Christmas bonus po ay hindi. Nasa employer na po yan kung bibigyan kayo ng Christmas bonus. Pero bakit tayo nako-confuse guys? Huwag po nating isipin bakit po compulsory at bakit mandatory ang 13-month pay dahil basically ito po yung kabayaran ng buong taon kasi kung i-compute po natin underpaid po talaga tayo except February kasi we are paid monthly, di ba? So kung paid tayo monthly sa isang buwan, meron po tayong 4 na linggo. Kung isusumarahin natin, ang 4 na linggo lang po na yun ay 28 days lang po, which is February lang. Pero kung tutuusin natin, kung i-count natin isa-isa, January, 3 days. March, 3 days. April, 2 days. May, 3 days. June, 2 days. July, 3 days. August, 3 days. September, 2 days. October, 3 days. November, 2 days. December, 3 days. Kung i-total po natin to lahat-lahat, 29 days po tayong hindi bayad sa loob na isang taon. So, obviously, karapat-dapat po tayong bayaran ng 13-month pay. At kung tutuusin yung 13-month pay po na binabayad sa atin at the end of the year, hindi talaga bonus siya, kundi karapatan natin dahil hindi tayo bayad ng 29 days sa loob na isang taon. So, after watching this video guys, titingin nyo,
gagastusin nyo pa ba yung 13-month pay nyo? Kung meron kayong 13-month pay ngayon guys, mag-isip-isip kayo, iwawaldas ko ba ito? Ibibili ko pa to ng gadget? Ibibili ko ba to ng damit? Ibibili ko ba to ng pang-inom or pang-treat sa mga barkada dahil nakuha ko na ang 13-month pay pagka-uwi ko ng bahay? O di naman kaya, isave mo ito ng maigi, kwentahin ang lahat ng gastos para sa Pasko. Pagdating ng bagong taon, meron ka pang makakapa at pagdating ng February, meron ka pang mga gastos sa Valentine's Day mo. Mag-isip-isip kayo guys, hindi po ito bonus, kung hindi isa po itong karapatan as an employee na dapat mong makuha at dapat mong isave at dapat mong kwentahin ng maigi. Thank you for watching this video guys. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye-bye!